Habang tumatagal, lalong lumalala ang sigalot sa Middle East. Lalo namang tumataas ang bilihin, maging ang gasolina, krudo, at nagkakaroon na nga ito ng domino effect dahil hindi lamang yun ang apektado, maging ang pang-araw-araw na kabuhayan ng mga Pilipino. Ang lahat ay talagang apektado, lalong-lalo na at hindi naman makakagalaw ang transportasyon kung walang gasolina at krudo. Kaya naman naapektuhan din ang mga pangunahing basic needs na naging masyadong pabigat ang naging burden sa marami na nga ang umaaray ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga jeepney driver, tricycle driver, at ang mga ordinaryong mamamayan dahil hindi na sila basta-basta magkakagamit ng mga sasakyan sapagkat napakamahal na nga ng naturang gasolina. Nangangalahati na sa kanilang kita ay napupunta lamang sa gasolina. Laking problema pa sa hinaharap ay maaring magkakaroon ng malawakang brownout kung sakasakaling tuloy-tuloy pa rin ang naturang digmaan dahil nga sa mahigpit na binabantayan ang Strait of Hormuz at hindi makakadaan ang mga naturang barko na nagdadala ng mga tuni-tuniladang langis na kailangan ng supply ng mundo. Hanggat hindi tumitigil ang naturang digmaan ay lalong-lalo apektuhan ang mga tao sa mundo dahil ang pangunahing produktong langis ay kinakailangan sa mode of transportation at lalong tumataas araw-araw. Ang epekto nito ay magiging mahirap ang transportasyon ng mga pangunahing basic needs kagaya ng bigas, lalong-lalo na ang Pilipinas na panay nag-aangkat ng mga bigas sa ibang bansa. Nahihirapan din ng husto ang mga ordinaryong mamamayan dahil sa napakahirap ng sistema. Papaano na nga nila maibebenta, mapupunta sa pangunahing merkado ang kanilang mga produkto, gayong sa gasolina pa lamang na ng sasakyan ay kakainin na ang kanilang malaking kita. Dahil ba nalulugi na ang mga negosyo